Una sa ating mga balita, nanawagan si Pangulong Aquino sa publiko ng leader na totoo at hindi ang sinuman na magbibitiw ng mga pangakong walang laman. Hinikayat ng Pangulo ang mga mamamayan na piliin ang leader na magpapatuloy ng mga reformang ipinatupad ng Administrasyong Aquino. Sinabi ito ng Pangulong Aquino kasabay ng kanyang pag-inspeksyon sa rehabilitasyon ng Angat Dam System sa Norzagaray, Bulacan. Ang pagsasaayos ng naturang dam ay para tiyaking makakaya nito ang posibleng pagtama ng malakas na lindol. Iginiit pa ng Pangulo na naisa sa katuparan ng mga mahalagang programa ng pamahalaan alinsunod sa interes ng publiko. Narito ang ulat ni Rocky. Pumili ng tunay na lider na magsisilbi sa mga Pilipino. Ito ang payo ni Pangulo Aquino sa publiko ngayong halos isang taon na lamang siya sa pwesto. Wala na nga pong isang taon, harap muli sa sangandangan ng bawat Pilipino. At ito na lang po ang panawagan ko. Piliin ninyo ang pinunong tututurin sa inyo. Hindi sino mang magbibitiw ng mga pahayag at pangakong walang laman. Hindi sino mang may ni kaunting duda tayong magsasamantala o manlalamang. Hindi sino mang may ambisyong parating pansarili imbis na para sa buong bayan. Kundi piliin natin ang individual tayong ipagpapatuloy ang tuwidadaan. Tanging kayo lamang po ang sambayan ng Pilipino ang pipili sa landas na tatahakin ng bansa sa mga darating na taon. Sinabi ito ng Pangulo sa inspeksyon ng rehabilitasyon na may 46 na taon ng Angat Dam System sa Norzagaray, Bulacan. Kasabay na rin ito na itatayong 280 megawatt Angat Hydroelectric Power Plant sa ilalim ng partnership ng San Miguel Corporation at Korea Water Resources Corporation o K-Water. Mga boss, ang panata ko magpamana ng Pilipinas na mas maganda ang kalagayan kaysa sa ating tinatnan. Bawat sandali po ng paglilingkod sa gobyerno, sinisikap nating makamit ito. Ko rin pong sasabihin sa inyo, bawat pagkakataon sa serbisyo, tumututuo ko sa inyo. Gate ng Pangulo, nakitaan niya ng mga Pilipino ang bunga ng mabuting pamamahala na hindi dapat mabaliwala. Na isa katuparan ang mga programa ng pangunahin sa interes ng publiko. Hindi tayo kailanman umasa sa pagtingala sa kalangitan para lang maambunan ng grasya. Anumang proyekto o programa, pinag-iisipan. Tinutukoy natin ang pinakaugat ng bawat problema para malatagan ng angkop na solusyon. Imbis na bara-bara at patsamba-tsamba lahat ng ating hakbang, pulido at kalkulado, para sino man ang sumuri nito sa darating, approve din sa bawat aspeto. Nagsagawa ng inspeksyon ng Pangulo sa rehabilitasyon ng Angat Dam ang pinagkukunan ng supply ng tubig ng Metro Manila. Gagawin ito mas matibay para kayanin ang posibleng pagtama ng malakas na lindol. Taong 2002 na ibabala ng PHIVOLCS na natagpuan na aktibo ang West Valley Fault sa Central Metro Manila o 200 meter east ng Angat Dam. Kaya anumang paggalaw ng local fault ay posibleng makalikha ng seryosong pinsala sa mga dike sa paligid ng dam. Todo rehabilitasyon nga po ang gagawin natin dito. Gamit ang pondong 1.08, no? 08 billion pesos, layunin nating siguruhin ang stabilidad ng dam at dike upang sa anumang lindol kahit pa umabot na hanggang 7.2 magnitude o sinlakas na nakaraang lindol sa Bohol ay kakayanin pa rin ng strukturang ito. Kakibat ito, magkakabit tayo ng flood forecasting and warning system na nagkakahalagang 261 milyong piso at magsasagawa ng flood control protection works na 272 milyong piso naman po ang halaga. Ang Angat Dam System ay itinayo ng National Power Corporation noong 1960s na nagbibigay ng supply para sa 97% ng MWSS service areas, irigasyon para sa mahigit 20,000 hectares na lupang sakahan sa Bulacan at Pampanga, power generation na 246 megawatt sa Luzon grid ng NPC, pati na ang flood control. Pagpasok natin sa pwesto, di bababa, tatuklasan nating 30. Ulitin ko po, 30 ang bilang na ahensyang naghahati-hati sa pangangasiwa sa sektor na ito. Ang malalakap pa po nito, watak-watak ang mga institusyon, bara-bara mga plano, butas-butas ang datos at talagang talamak ang pamumulitika. Para po natin sa isang banda, kanya-kanyang tugtog ang mga membrong may iba't ibang instrumento. Kaya lumalabas na tunog, sabog-sabog at sintonado. Imbis na musika, ingay ang nagiging produkto. Ang resulta, palyado ang serbisyo at kulang pa rin
ang supply ng malinis na tubig sa bansa. Matatapos ang rehabilitasyon at hydropower plant sa loob ng 2 taon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio, Norsagaray, Bulacan.